Isang gabi, habang umuulan, nakita niya ang nanay niya na nagdadasal sa harap ng halos wala ng laman na tindahan. Ngayon, ang simpleng sari-sari store na yon ang naging pundasyon ng isang convenience store empire na may mahigit 30 branches sa buong Luzon. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Lumaki ako sa isang maliit na bahay sa Tondo, Maynila. Naalala ko pa noong bata ako, halos araw-araw, ang aming sari-sari store ang pinagmumulan ng aming ikinabubuhay. Ako si Leo. Ang nanay ko, si Aling Nena, at tatay ko, si Mang Tonyo, ang nagtatag ng tindahan na, sa totoo lang, ay halos hindi sapat para matustusan ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. 18 taong gulang ako noon at katatapos ko lang ng high school. Pangarap kong makapag-aral ng kolehiyo pero alam kong imposible yon. Kita ko ang pagod sa mukha ng aking mga magulang. Madalas, kapag gabi, maririnig ko ang kanilang pag-uusap tungkol sa kung paano pagkakasyahin ang benta para sa pagkain at pambayad sa kuryente. May isang beses na halos wala na kaming paninda dahil sa sobrang liit ng puhunan. Ang tangi kong alam ay umiiyak ako sa isang sulok, nagdarasal na sana ay may pagbabago. Ni hindi ko alam kung saan kami kukuha ng panibagong pampuhunan. Alam kong may kailangan akong gawin, may kailangan akong baguhin. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang araw, habang naglilinis ako ng tindahan, lumapit si Aling Nena sa akin. Anak, Leo, may naisip ako. Ano po iyon, inay? Naisip kong magbenta tayo ng mga lutong ulam. Alam mo naman, masasarap ang luto ko. Baka sakaling makatulong. Pero inay, wala naman tayong. Hayaan mo na lang, anak. Mang Tonyo, anong sa tingin mo? Kung sa tingin mo ay makakatulong iyan, Nena, sige. Susuportahan kita. Talaga po. Sige po, tutulungan ko kayo. Salamat, mga anak. Salamat. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Simula noon, nagtulungan kaming tatlo. Si Aling Nena ang nagluluto, si Mang Tonyo ang taga-deliver sa mga kapitbahay, at ako naman ang taga-benta sa tindahan. Sa simula, mahirap. Minsan, tirador lang namin ang kinakain namin dahil walang bumili. Pero hindi kami sumuko. Unti-unti dumami ang aming suki. Ang mga kapitbahay namin, pati na rin ang mga pumapasok sa eskwelahan, ay naging regular na customer. Ang pinakamalaking pagbabago ay nang magkaroon kami ng sapat na ipon para makabili ng isang lumang freezer. Doon namin sinimulan ang pagbebenta ng soft drinks at ice cream. Naging hit sa mga bata. Isang hapon, may isang businessman na bumili ng lutong ulam namin. Na-impress siya sa lasa at sa paraan ng aming pagde-deliver. Nena, Tonyo, Leo. Napakasarap ng luto ninyo. At ang galing ng serbisyo ninyo. May naisip lang ako. Ano po yun, sir? Bakit hindi niyo subukang magbukas ng mas malaking tindahan? Ako, si Emer de la Cruz, ay handang tumulong sa inyo. Talaga po, Emer de la Cruz? Wala po kaming sapat na puhunan para dyan. May programa ang aming kumpanya para sa mga maliliit na negosyante na may potensyal. Kung gusto ninyo, ipapautang ko sa inyo ang paunang puhunan. Sir, salamat po. Hindi po namin alam kung paano kami magpapasalamat. Ito na ang pagkakataon natin, Nena. Leo, maniwala ka, magtatagumpay tayo. Sa tulong ni Emer de la Cruz, nagawa naming mangutang at makapagpatayo ng mas malaking tindahan sa kapitbahay naming lot. Ito na ang kauna-unahan naming tea convenience store, kumpleto sa aircon at mas maraming paninda. Naging inspirasyon ang kwento namin sa marami. Sa loob ng 5 taon, nagkaroon kami ng 5 branches sa iba't ibang lugar ng Maynila. Ngayon, sa edad na 40, pagmamay-ari ko na ang Ilios Express Mart, na may 30 branches sa buong Luzon. Ang dati naming sari-sari store sa Tondo ay isa na sa pinakamalaking branch, at doon nakatayo ang aming head office.
Mayroon na akong sariling pamilya at mga anak, at sila ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Ang mga magulang ko ay kasama ko pa rin sa pamamahala. Si Aling Nena ang nagmamando sa Central Kitchen para sa aming mga lutong ulam, at si Mang Tonyo naman ang nagmamando sa logistics. Binigyan ko rin ng scholarship ang mga anak ng aming mga unang empleyado. Isa sa mga pinakamalaki kong achievement ay ang pagbibigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan na dati ring nangangarap na makapag-aral tulad ko. Mula sa isang maliit na sari-sari store sa Tondo, na itatag ni Leo at ng kanyang pamilya ang Leo's Express Mart convenience store chain na may 30 branches sa Luzon. Ang sipag, tiyaga, at pananampalataya sa Diyos ang naging susi sa kanilang tagumpay. Ipinakita ni Leo na kahit saan ka pa nanggaling, basta may pangarap ka at handa kang magtrabaho para dito, walang imposible. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.